Magneto cleaning and repaint plus coolant refill sa ating NMAX B1 in 5 minutes. Tara, samahan nyo ako guys. First step is kailangan muna nating i-remove yung mga parts na nakaharang sa ating magneto. At para sa ikadadali ng trabaho, mas okay kung kompleto na yung tools na gagamitin. In this case, meron tayong impact wrench, pang remove ng mga tornilyo, Allen wrench at Phillips screw. Kung meron kayong set na ng wrench at Allen, mas maganda. Kasi iba't ibang parte, iba't iba ang sizes ng tornilyo. Also, para sa mga magdi-DIY din ng ganitong proseso, especially for those na unang beses pa lang nagagawin to, I highly suggest na magbabad muna kayong manood sa YouTube ng mga tutorial videos sa ganitong process. Mas maganda kung ang panonoorin mo ay ang video na kagaya na ng motor mo para mas eksakto yung detalye. Keep in mind na may mga parts na posibleng masira kapag nagkamali ka ng gawa. In this case, sa ating NMAX version 1, pag nagkamali ka ng gawa dun sa part ng stator at nasira yung stator, medyo pricey po iyon. Sa pag-check ko sa Shopee, ang stator ng NMAX version 1 ay umaabot from 1,600 to 2,000. Medyo madugo din yon pag nagkataon, kaya ingat tayo sa proseso. At sa mga magtatanong pala kung ilang taon na tong motor ko, ito po ay 5 years na, nito lamang February. And this is the first time na gagawin ko tong process na to. So, I'm expecting the worst in terms of dumi na nag-accumulate sa loob ng magneto at stator ko. Pero base sa pag-research ko, ang magneto cleaning ay dapat ginagawa every 10,000 kilometers na tinakbo na ng motor or once a year, whichever comes first. Kung umabot na ng 10,000 kilometers at wala pang isang taon, pwede ka nang magpa-cleaning. Also, special case din if lumubog sa baha yung motor mo, yon dapat palinis mo na agad yung buong motor mo. Masyado na ata akong maraming sinasabi. Update lang, with regards to panglinis na ginamit, it's purely tubig at joy lang po at lumang sipilyo. Di ako gumamit ng degreaser at gasolina since mas preferred kong gamitin ay sabon lang talaga. No need na gumastos. Kukuskus-kuskusin lang natin yung part na madumi na. At para sa mga magtatanong ng importansya ng stator at magneto sa ating motor, base po sa research ko, ito po yon. Sa isang motorsiklo, ang stator at magneto ay mahalagang bahagi sa loob ng ignition system dahil ang mga ito ay bumubuo ng electrical current na kailangan upang lumikha ng isang spark sa ating spark plug na siya namang nag-aalaw sa ating makina na ma-ignite ang fuel mixture at tumakbo ito. Sa kabuuan, ang stator ay nagbibigay ng hilaw na kuryente habang ang magneto ay partikular na bumubuo na mataas na voltahe na kinakailangan upang lumikha ng spark. Sana all may spark. And going back again, ang ginamit ko pala na pang repaint sa magneto is Bosni na high temp. Bali, 200 plus ko siya nabili sa Mabel Motor Shop, ang ating go-to motor shop dito sa Montalban. And also, hindi ko na din binidyohan ng sadya kung paano ko nilinis yung magneto kasi hindi ako naka-proper gears. Bali, ang ginamit ko doon ay grinder at metal brush yung pinakabala niya. Then, 3 patong ng spray paint ang ginamit ko dyan. Bali, 10 minutes interval sa pagpapatuyo ng magneto. Timing lang din kasi tirik na tirik yung araw ngayon, so napadali yung pagpapatuyo natin ng magneto. At para naman sa stator, bali niliha ko na lang din yung gilid na part ng stator. Then after natin siya linisan ng sabon at tubig, binlower natin siya to make sure na tuyong-tuyo yung stator natin pag tines natin. Also, dahan-dahan lang tayo dyan sa mga wiring ni stator kasi laminated wire lang yan. Pag yan ay nagasgasan or nasugatan, posibleng maging dahilan yun ng pagkasira ng ating stator. So, ingat-ingat lang tayo guys. And right now guys, isa-isa na nating binabalik yung mga parts na binaklas natin kanina. Make sure lang guys na kompleto yung mga tornilyo para hindi magka-problema yung motor natin. And also, since nag-train tayo ng coolant kanina, nire-refillan ko siya ng coolant ngayon using the top 1 coolant. So, ayan ang suggested sa atin ng mga tropa nating mekaniko. And after na mabalik yung mga parts na binaklas at maripilan yung coolant na nawala kanina, moment of truth na guys. I hope na maging okay itong kinalabasan ng DIY natin. At ito na nga guys, after ilang paikot-ikot dito sa neighborhood namin, wala namang naging aberya yung motor natin. So, meaning to say, nagawa natin ng maayos ang ating DIY. So, yun lang guys. Like, share, comment, and subscribe. All the millions out.